Ganda ba to? RSI and ano? RSI and PISAR. So, ang entry niya ay PISAR. So, yun yung entry niya. So, mag-entry lang siya kapag oversold or overbought. Ang gist lang daw is napapalit-palitan yung mga time frame. Okay naman to. Ito parang ganito. Oh. So, this is a sell. Pero parang hirap makahanap ng example, ano. So, ito dapat. So, ito kapag nag-signal dito, mahaba na yan eh. Maganda ba talaga to? Let's try 1 hour, man. So, dito ang pasok. Bakit ganon? Parang ano. So, dapat, pwede ano. If the signal is to, ay kaso, this is M15. Ay, so, ayan. So, pwede rin kapag ito, 1 hour to. Tapos, paano pag mas mababa, di ba? Mas mababang time frame, at least mapipinpoint niya. Pwede rin, Ang point lang, dapat naiiba-iba yung time frame. Yun ang talong. Yun ang tanong sa talong. Di ba? Dapat nababago-bago yung time frame. Para at least ma-pinpoint, di ba? Double time frame. Pwede. Ito, try natin. So, syempre, andito na to. Andito na to nga nun to. Oo, andito na. Andito na siya. Ang gagawin natin is... Ano bang gagawin natin? Parang tagal kong hindi nag-YouTube kasi. Burahin natin tong mga to para makita natin ng tuluyan, di ba? Okay? Alright. Okay. Tapos, anong strategy? So, dapat oversold or overbought yung kasi kunwari may signal. So, ito ang susundin na signal, the PISAR. Tapos, dapat siya na oversold or overbought. Kunwari, kapag may buy signal, dapat ang signal sa RSI is oversold. Di ba? Para sumakto, di ba? Yun yung parang niya doon. So, pwede naman to. Magkaibang time frame. Yun naman yung doon, di ba? So, medyo nagtataka siguro kayo. Pwede ba yun? Magkaiba time frame? Pwede yun, man. So, tara, gawin na natin. May kukopihin lang ako dito. Itong include. Ito, nakakainis to eh. Hindi ko alam bakit hindi ko siya matandaan. Kasi yung tinuturo sa course, yung kasi kailangan nun by a magic number. So, hindi ko na siya nilalagyan ng ganito. So, may ibang method kami doon. Pero, ito kasi pwede na rin to kung nag-start ka pa lang naman, di ba? Alam mo yun, makikipag ko. So, ayun. So, ang gagawin daw is magkaiba daw sila ng magkaiba daw sila ng time frame. So, dalawang time frame. So, madali lang naman yun. So, gagawin natin is, of course, input muna natin. No? Input RSI TF. It's equals sa period. So, enum time frame. Enum time frames. Minsan ganun no? Minsan di natin alam na mas maganda pala doon, tapos may mas maganda palang di ba? Alam mo yun? Minsan ganun Period current. Ang point naman kasi is you have a way to find out, diba? Yun naman yung parang doon Yun yung lagi kong sinasabi na wala naman akong talagang alam, wala akong tanda masyado Alam mo yun? Pero alam ko kung paano hanapin. Yun naman yun PISAR TF. So, okay. So, period current. So, i-optimize muna natin. So, syempre, input natin double na lot size. Diba?
Algo trading is not having the best EA. Alam mo yun? Algo trading is about knowing kung okay ba yung strategy. Alam mo yun? Kasi algo trading is a parang tool eh. Tool talaga to ng mga traders na para mapadali yung buhay nila. Alam mo yun? Para mapadali yung buhay nila sa pag-alam. Oh, nagwa-wonder. I'm pretty sure ngayon, nagwa-wonder ka ano bang magandang sa ganito. Ano bang magandang alam mo yun? Anong time frame mo maganda, di ba? Anong time frame ang okay, di ba? Alam mo yun? Yun naman talaga yung sinusolve nito eh. And for those na, kaya hindi ko magets yung nagbebenta masyado ng ina-hype yung EAs nila na walang external settings, which is called this one. Mga external settings to eh. Ay, hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung mga scammer ata yung ay, nako. Anyway, wala talaga, ganun. So, double, PISAR, values. Hindi ko naman sinasabi na ano sila, pero ano eh, 'di ba bakit hindi mo kasi ipapakita yung settings? 'Di ba? Ano na, ang problema kasi ng iba parang ano eh, no? Parang ano nila, sabi, hindi, I found the best settings ko lang to. No, you don't have the best settings, my gosh. 'Di ba? Hindi ikaw ang meron nun. And I'm pretty sure na kahit maka-100 EA ka pa nagawa dyan, that you won't, 1,000-libong EA na magawa mo dyan, hindi mo mahahanap yun. Kasi it's not about that. It's about having this skill to find out. Yun naman yun, di ba? Yun naman yung parang gist dun eh. So, hindi ko lang magets eh. Hindi ko lang talaga magets yung mga tao, di ba? Masyado silang anyway, ayun. So, meron pa tayo ditong kailangan double. Candle pala kailangan natin. Candle 1. Candle 1 ay at candle close 1 na lang lagay natin para ano. Close 1, close 2. Yan, ayan, okay. So, PISAR values ay equals sa ano nga ba to? IPSAR, di ba? Di ba? Make sense, di ba? Make sense na hindi naman hindi naman talaga ganun. Kasi dahil this art has been already with us for the last 40, 30 years, di ba? If may gumagana, if they found the best strategy, they already found it by now. I'm pretty sure of it, di ba? So, kaya hindi ko magets yung mga tao na anyway. Yung PISAR, ang ano niya, ang kanyang time frame is called PISAR TF. Double. Ano nga ba 'to? Ano nga ba tong double step? Yung ano pala to? Yung parameters. Ano nga ba parameters ng PISAR? So, alamin nga muna natin. Step yan, tsaka ano, diba? Hindi ko maalala. Yan, okay. So, start at tsaka step. Okay. So, increment tsaka max. Okay. Sorry. Kailangan pa pala noon, So, sige. Input. So, ano nga ba yun? PISAR daw. Ano daw yung kailangan nila? Ito naman si PISAR. Ang daming. Kailangan niya ng step tsaka max. So, lagay tayo nan. Double step, which is ano nga ba yung default value ng step? Ang step, ayan, ito yun. So 0.02 tapos 0.2 yung max. Okay, step is 0.02, input double step, max naman ay equals sa 0.2. Ayan. Tapos, lagyan na rin natin yung RSI. Ibahin natin pwesto nito. Okay. So, lagyan na rin natin yung RSI. RSI, period, double, period. RSI, period.
Ayan. So, para hindi na tayo magtanong. Kailangan nga pala ng parameters dyan, Lodi. Ano ba eh? Ayan. So, we added the step and the max kasi hiningan ako dito. Taka ako eh. Ano nga ba kailangan nito? Ang step natin ay called step. Ang max natin ay called max. Ayan. Okay, so siguro lagyan ko lang na ano, mukhang malilito tayo dito. So, lagyan ko ng pisar step. Pisar step at pisar max. Ayan. So, pisar step at pisar max. So, diba? Pinitan ko kasi baka mayroong ano, meron talaga ata yun. Pisar max. Pinitan ko kasi baka yung step tsaka max is may inherent value pala sa MQL5 na hindi ko maalala ngayon. So, ayun ang ginawa ko, di ba? Okay, so RSI naman tayo. RSI values. Tanggalin muna natin to. RSI values is called I. Ito yung una natin ginawa, di ba? Sa pinakamadaling indicator na gamitin. Kasi iisa ang isang ano, no? Sobrang dali eh. So, ang ano niya, ang time frame niya is RSITF, diba? RSITF. Pero diba, you get what I'm saying? Na it's not about that kasi kapag ganun ka, paikot-ikot ka lang talaga dyan and you will never deploy anything, diba? Kapag hindi ka nag-deploy, hindi ka kikita, diba? Alam mo yun? Kaya kapag someone is telling you that they found it. Kalokohan kasi yun. Huwag na kayong papaloko kasi guys. Diba? So, ayan. So, na-initialize na natin to. So, compile muna natin. There's one. Ano to? Bakit ka SL? Bakit ayaw mo? Stop loss. Lagay natin. Ayan, stop loss. Oh. Bakit? Anong meron? Ayaw mo? Oh. Undeclared. RSI values. Ayun, values. Ayun, okay na. Bawal pala, ayun, katulad ng SL, meron pala siyang inherent value, hindi ko ano. Anyway, hindi ko na alaala. And isa pa yun, hindi ko naman talaga, hindi ko naman talaga, alam mo yun, hindi ko talaga kabisado. Di ba? And you don't have to. Di ba? You don't have to. We have the internet. We have the internet to ano na, 'di ba? Alam mo 'yun. So 1 'di ba? Ang idea lang nito is you know how to find the answer, 'di ba? And of course, yung sa course nga, yun nga isa nga yung sa sinasabi is the community kasi tutulungan ka talaga eh, 'di ba? Tutulungan ka naman nung nasa community kung paano mo maayos yung something, 'di ba? Alam mo 'yun. Paano mo maayos yung ano. And that's good, di ba? Kapag hindi ganoon, by the way, kaya ako nilagay na to kasi kailangan mo ng dalawang candle kasi pag pisar eh, di ba? Dalawang candle lang kailangan mo. So, anyway, ayun, di ba? Ang hirap kasi gumawa ng mag-isa ka. Alam mo, lalo na nag-i-start ka pa lang, di ba? You have a environment na everyone is showing profits, di ba? And yun naman yung parang ano doon. So, close 1 ay equal sa I close. Symbol. So, ito is same dapat siya ng time frame ng pisar. So, the time frame of pisar is called pisar TF. Diba? At ang kailangan mo is 1. Ayan. Close to equals sa I close symbol ano na to RSI TF pala RSI TF. Kaya mo mamaya hindi na kayo nasanay, pang 8 video na natin to. Hindi na kayo nasanay na uulitin naman natin to mamaya, i-review natin, diba? So ngayon print natin tong mga ito para malaman natin. So una nating ipi-print ay actually kailangan lang naman nating i-check is yung ano yung pisar eh. Kasi yung RSI sure na akong gagana yan eh.
yung ano, so, let's say na, ano, Pisar, Pisar at candle 1 ay equal sa sure na akong gagana tong ano yun. Diyos ko, isa, di ba? Itong ano, kailangan lang nating, parang mali spelling ko ng Pisara, Pisar array. Tama. Pisar array. So, kailangan ko malaman yung position kasi. Ayun pa, di ba? Katulad noon, hindi ko alam, hindi ko pa rin kabisado to. Yung ano, ang tagal ko nang ginagawa nito. Pero ay hanapin ko na lang, di ba? Hanapin ko na lang kaysa kumarga pa siya dito, di ba? Alam mo 'yun. I don't know why people think that memorization is a skill. Sabagay, skill naman talaga siya, di ba? Pero nadadagdagan kasi, parang ano 'yun eh. Kapag ang dami mong inaalala, 'di ba? If you just look at the ano, 'di ba? Pag hindi mo inintindi, talaga mahihirapan ka, 'di ba? Mahihirapan ka na ano, so dapat iniintindi mo para the moment na makalimutan mo, 'di ba? Maano mo siya, maalala mo, 'di ba? Ano naman 'yun eh. Kasi kung, 'di ba? Kung kinakabisado mo lang katulad nitong ginagawa natin ngayon, 'di ba? Baka kabisaduhin mo lang is yung Pisar or yung ano. Although sa umpisa kailangan umpisa ano para ma-familiarize ka, pero the point here is we can create EAs with different time frames. 'Di ba? That's the concept, 'di ba? That's the concept that we're trying to impart to you. I'm trying to impart to you, 'di ba? So may ano. Bakit mali? Ito. Ayun, okay na. So, let's just try it first. So, asan na yun? Dami nakabukas. Ano nga ba to? Pisar? Pisar? RSI Pisar? Ayun, Pisar RSI. Test. Ang daming bukas, ano? Up, yeah. Check. Checks. Alright. So, let's check this first. So, any minute now kapag nakita na natin yung dulo. Okay, so tanggalin natin yung ayan. So kung papansinin natin, the RSI, madali lang yan. Ito yung candle 1. Ito yung candle 1, di ba? So the close 1 should be equal sa 1.09073. Tapos yung close 2, which is this one, should be a 2. Close to. Ayun, tama. Tama, no? Teka lang, parang mali, ano? Wait lang. Ulitin natin. Tignan natin yung codes. Yan. Okay, candle 2. Close to. Kaya parehas. So, Maria Joseph. Ayan. Okay, compile again. Start. Stop. Refresh. Test. Alright. Okay. Actually, madali lang tong gagawin natin ngayon. Actually, mas madali ito sa compare sa ibang ginawa natin. Mas marami lang. Alam mo, mas marami lang. Pero, syempre. Yeah. So, let's try looking at it first. Ba't siya nag-buy? Why did you buy, my friend? The hell? Ba't siya nag-buy? What the ano nangyari? Ba't siya nag-buy? My God. Let's try it again. Ba't siya nag-buy, man? Nakita niyo yun? My God. Ito pala. Kaya pala. Ayun. Ibang EA pala yung sinample natin kanina. Akala ko kinimulto ko eh. Sabi ko, bakit enter? May ginawa na nga pala akong Pisar sample sa ibang video. Anyway, so let's test this first. So, at candle 2, so the candle 1, yung candle 0 is this one, yung gumagalaw-galaw. Candle 1,
So, candle 1 should be, ang close niya dapat ay 10906. So, tama. So, candle 2, ang close niya dapat ay 109077. O, dito sa baba, o yan, close at candle 2. Tama. Yung pisar naman. So, the pisar at candle 1 should be, pisar at candle 1 is 18927. O, kita mo, mali. Ayan, o. So, ito yung lumabas. So, 27. Diba? O, ito naman. 18911. 108911. O, ito yun. O, diba? Nagkabaliktad. Sabi sa inyo eh. Sabi sa inyo, diba? Ano yun eh. Magandang pan-check yun eh. Diba? So, palitan natin to ng 1. Ay, palitan natin to ng 1. Palitan natin ng 2. Ayan. So, let's test it now. Okay. Bengal. So, let's test it. Refresh. Test. Okay. Alright. Hop, yeah. Ayan. So, let's check. Let's check, diba? So, tanggalin natin yung grid lines para maganda. So, ito, tama na yung mga ano na, yung pisar na lang, ano. So, yung pisar natin at 1 should be 1.09545. Ayan, 9545. O, ayan, tama. Yung pisar natin dito should be 190, pisar at 2, 1.09525. 1.09525. Ayan, o, diba? Tama na. Diba? Okay na. Pwede na tayo mag-develop. Kaysa naman hahanapin natin mamaya pa, di ba? Kakabaliw, di ba? So, for the entry strategy, ang gagawin natin is yung ano pa pala, int pos. Yung num pos ay equals sa positions total. If, so, C trade pala, hindi natin nalagay, no? Trade. Trash, trade. Hindi trade yan, Lodi. Okay ka lang. Ayan. Okay, so if, so the buy condition is, so ang buy nito is this one. So, i-isolate natin yung dalawang candle. Ito, tsaka itong candle na ito. Ayan. So, ito kasi may pisar dito. Ito yung shift na nangyari. So, this is a sell signal. So, this is a buy signal. So, ang buy signal is composed of the pisar at candle 2 should be greater than candle 2. Diba? And the pisar at candle 1 should be above, the candle 1 should be above the pisar at candle 1. Diba? So, yung buy is dapat mas mataas muna yung pisar. So, if pisar at candle 2, which is this one, is greater than the close, ayan, yan yung first condition. And, ano namang condition? Kabaliktaran lang ng ayan, pisar 1 should be less than the close 1. Diba? Tama ako, diba? Kasi, sabi natin, dito, pisar should be greater than the candle and candle should be greater than the pisar. Ito yung pisar. So, ayun yung niya. Pisar should be greater than the candle, and pisar should be less than the candle. Solve, di ba? Tapos, ang next condition natin, if RSI array is greater than ano ba to? Ano nga ba to? Kapag buy, so dapat oversold. So dapat RSI is less than 30. Diba? Pwede nating iba-ibahin yung value ng 30 pero wag na. Okay na yun.
if, ayan, int pos, so num pos, ayan, num pos ay equal sa 0, pwede na tayo magpasok ng by, which is, madali lang din naman, double ask is equal sa symbol info double, ayan, symbol info double, and na symbol ask, ayan, easy, di ba? Pag nakuha na natin yung ask price, pwede na tayong kunin yung SL price, di ba? Should be equal sa, declare din natin siya as a double, ayan, should be equal sa ask. So, pag buy, ang SL ay mas mababa. So, stop loss times point. Ayan, ayos. Tapos, pwede na tayo maglagay ng trade. Ay, hindi pa pala. Kailangan pa natin ng TP price. Diba? TP price. Alright. So, kapag buy naman, mas mataas yung TP. Kapag buy, nasa taas ang TP, di ba? Pag ang buy is, ang SL naman nasa baba naman ng buy, di ba? Nasa baba ng current price, which is the ask price, di ba? Pag buy. Okay? What's next? Ano na to? Nasa baba ng candle, di ba? Yung ask is na yung baba ng candle, di ba? Okay na. Ask plus ask plus ano ba to? Tawag dito? Ask plus stop loss pag TP. So may RR tayo, no? Ayan. So times point, di ba? Easy. Ayan, kompleto na tayo. SLTP, okay na. So pwede na tayo magpasok ng trade.buy. Ayan, so papasok natin siya ang symbol, ay, lot size times symbol times ask times SL nya is SL price, TP price, and of course the comment. Ayan, comment na malupit. Ayan. Comment na malupit. Ayan, okay ah. Pwede yan, diba? Pwede yan. Sino ba sabing hindi? Ano natin? Anuhin natin. Tawag doon? Keketungan natin. Ano ba? Tawag doon? Kukutusan natin pala. Keketungan? Ano yun? Ibigyan ng ketong? Gago ba? Ay, naku po, Diyos ka. So, ito, palitan na lang natin. Kasi ganun din naman. Palitan na natin to. Dito naman, RSI should be greater than 70. Di ba? Alam nyo, kakatitig nyo dito sa ginagawa natin. Matututo na kayo eh. Alam mo yun? Kakanood nyo dito. Di ba? Eventually, marirealize nyo, madali lang pala. Di ba? Ganun naman talaga. Kaya hindi na ako nagmamadali eh. Alam mo yun? Hindi na ako nagmamadali din sa pagtuturo. Alam mo kasi, ganun din naman eh. Di ba? Ganun din naman. At ano naman. Di ba? No. Ang SL price naman sa is pag sell is nasa taas. So plus. So, di ba? Tapos, ang TP price naman is nasa baba. Di ba? So, okay. Tama ba? Tama. Bid, lot size, TP, SL. Ayan. Solve! Diba? Ngayon, pwede na nating alamin kung saan saan ba siya nagana. O, wala pang errors, diba? Lupit natin. We're so great. We're so great and we're so awesome, diba? We're so awesome. So, let's try. So, ayan. So, tingnan natin kung papasok ba ito ng trade. Ayan, nagpasok naman siya. Loss pa yung una niyang talo. O, ayan. TP. Nag-loss ulit. 101 na ulit. Ayan, medyo madalang yung situation na yan. Pero ang real power nito is
Kasi pwede mo nang palit-palitan yung time frames niya. So, kapag i-optimize mo, ito, bang, pwede mo nang alamin kung ano yung mas magandang mix, di ba? Kung ano yung mas magandang ano. So, pwede mo nang alamin kung saan siya gaganang time frames, di ba? Oh. So, pwede natin siyang quick optimization lang, di ba? Quick optimization. Di ba? Ganda, no? So, habang nag-optimize yan, ayan, may lumabas na agad. Ayan, no? Meron na agad lumabas na okay naman. Ayan, mabilis lang to. So, balik tayo sa codes natin. So, for the codes is, syempre, huwag nyo kakalimutan to, itong part na ito. Then, of course, screenshot this. Ayan. Ito is, ang ginagawa lang natin dito are the input parameters ng ating EA. So, ang ginawa natin is magkaiba lang na time frame, di ba? Magkaibang time frame, magkaibang ano, di ba? Okay. Tapos, of course, kung paano mo gamitin yung single indicator, ganun din. Magdadagdag ka lang ng linya. Kaya tayo nag-initialize ng dalawa, 'di ba? So magkaiba sila, isang ISAR, isang IRSI, 'di ba? So parang initialize natin yung dalawang 'yon, 'di ba? Then, of course, ang next natin ginawa is this one. So kinuha muna natin yung mga values. Ito 'yon, pangkuha ng values tong copy buffer, 'di ba? Tapos itong iClose, pangkuha yan ng close and open, close prices at candle 1 at candle 2. Di ba? Ito yon. And ang ginawa natin is ito, chinek lang natin muna. Chinek natin. Oh. So, ibig sabihin, print natin. Di ba? Print natin dito. Ayan. So, ibig sabihin, dito, mapiprint siya dito somewhere here. Di ba? Tapos, nung na natin, na verify na natin na tama yung ating mga tama yung ating mga values, nilagay na natin siya sa mga conditions. So, ang first condition natin, if there's a signal, a buy and sell signal from the PSAR, diba? Tapos, ang naging next na signal natin is if my RSI, ano ba to? If yung RSI is oversold, di ba? Pag buy, kailangan oversold, di ba? Yeah. And of course, kapag walang position, di ba? Pag walang position, magpapasok tayo ng position. So, hindi tayo magpapasok. Kapag ito hindi equal sa 0, meaning may nakabukas na position, hindi tayo magpapasok, di ba? And same with ito yung buy and sell condition natin. So, yeah. Very simple, di ba? Very simple, very elegant. So that's only 76 lines, di ba? Alam mo yun? Madali lang naman kasi talaga to. Sa umpisa lang, alam mo yun. So, Diyos ko, 8 videos na yan, di ba? 8 o 9, hindi ko na maalala eh. Pero, kapag ikaw medyo mapafamiliarize ka rin eh, di ba? So, tignan natin yung optimization natin. Optimization. Ito pala, 5% drawdown, 5 minutes at 100 USD, 100 USD, tingnan natin yung results. Backtest results tayo. Bago natin i-end, di ba? Medyo pihikan. Alam mo yun? Pihikan eh. Pihikan yung ayun, talo siya. Pihikan yung IA natin. Which is okay lang naman. Di ba? Ano naman talaga yun? Pihikan, and of course, kapag pihikan, of course, medyo mas high quality na rin. Di rin naman mas high quality, pero you get the point. Diba? Very nice. So, tagal. Ang tagal. So, tingnan natin yung backtest results. Yan, it has a 63.64 win rate. Diba? Pwede na. Pero syempre, 11 trades lang siya. Dapat more than something pa yan. Diba? More than And of course, pero okay na rin. It's a starting point, diba? Maganda na siyang gawing Then, anyway. Ayun, so, just siguro i-post nyo na lang. Siguro ito. Screenshot. Hanggang dito sa on init. Yan. Screenshot. On tick. Hanggang dito sa buy condition. Screenshot. Diba? Post pala. Tapos, ayan. So, ayun.